A day in my life as a servidora na naninimpalad sa ibang planeta. For today's video nga pala guys, samahan niyo ulit ako sa aking panibagong araw, panibagong kalukuhan at panibagong iwan. At nung pagpasok nga natin dito sa bahay guys, kailangan pala natin talagang magkape. Kasi kapag hindi tayo makapagkape, wala tayong lakas. Ano pa nga bang lakas ang hinahanap ko? Wala naman kaming ginagawa dito sa bahay. Pagkatapos ko nga palang magkape guys, nandito na tayo sa kusina at gagawa na naman pala tayo dito ng pagkain natin para sa tanghalian. Dito nga guys, nagmamarinate nga pala ako dito ng chicken. Gagawin ko nga daw tong barbecue. Ewan ko na lang kung barbecue bang kakalabasan nito. Chicken nga ito guys, nilagyan ko ng asukal, nilagyan ko ng tuyo at nilagyan ko ng ketchup. O tingnan mo, nilagyan ko na din pala dito ng pamintang dahon at pamintang durog, pati magic sarap, lahat na nailagay ko na at saka naluto na din. At nung naluto na pala guys, ay hindi ko na pala ito na-videohan kasi hindi na talaga kaya ng aking cellphone mag-video. Naisip ko nga pala guys, meron pa pala kaming pineapple dito na nakaslice, kaya naman nilagay ko. At nung pagkatapos nga natin magluto guys, dinalaw natin yung ating kuting dito sa tabi. Talaga namang kakaiba ng kanyang aura. Lumalaki na nga siya guys, basta nakakainom na talaga siya ng gatas at saka pinapainom ko rin siya araw-araw ng tubig. Hindi pa kasi siya marunong kumain ng kanin, kaya mabagal talaga ang kanyang paglaki. Hayaan nyo na nga guys, basta lalaki siya dito. Maganda talaga at maayos talaga ang kalagayan niya. At pagkatapos nga guys, dahil hapon na ngayon guys, ay syempre magluluto na ulit tayo ng pangmerienda dito. At okay nga pala yung lulutuin natin guys, kaya naman nagbatil na ako ng itlog dito. Nilagyan ko ng baking powder, nilagyan ko ng condense at lahat na ng ingredients nilagay ko na. At alam kong gusto nila ng matamis guys, kaya naman dinagdagan ko ng asukal dito. Naglalagay na rin pala ako ng food color dito guys, para naman ay magkukulay din naman yung ating niluto. Wala nga pala kaming ibang kulay dito guys, kundi green lang talaga. At ayun na nga, nilagyan ko na nga po pala ito ng all-purpose flour, 4 na cups. Kaya naman, ito na yung nagiging texture niya at halo-haluin lang natin lang hanggang sa wala nang nambuo-buo. Syempre guys, hindi natin yan hayaang mambuo-buo. Syempre, isasalain din naman natin yan. Isasala ko na nga at nililipat ko na dito sa kabilang lagayan. At ayun na nga guys, nakapagsali na nga pala tayo dito ng 8 peraso. First batch nga pala to guys, nung pagkaluto na may ay in-unfold na natin to dito. Curry cheese nga pala ang nilalagay ko dito, kaya naman hindi talaga siya natutunaw guys. Kaya much better talaga kung cheddar o kaya 8 inches. Wala din naman kasing 8 inches dito, saan ba yung mabibili? Nung una ko nga palang gawa guys, ay nahirapan kong tanggalin kasi nga hindi ko pala ito naligyan ng mantika. Kaya naman nung sumunod na ay nalagyan ko na ng mantika, kaya hindi na mahirap tanggalin. Fairness guys, masarap naman talaga siya. Kaya naman i-unmold na natin yung pangalawa nating salang. Nakatatlong salang nga lang pala ako dito guys, kasi nga try lang naman, kaya kunti muna ang aking ginawa. Pero in fairness guys, ang ganda talaga ng kulay niya. Dito nga guys, inaabangan na natin na maluto na yung last batch natin. Syempre guys, kahit mainit, mapapasayaw na lang muna talaga tayo dito. At ayun na nga guys, luto na nga, pinatay na nga pala natin tong apoy at hinango na natin to dito sa ating kaldero. At yun, in-unmold na natin guys, kaya naman hindi na siya mahirap tanggalin. Ayun, tingnan mo. Diretso na yung pagtanggal natin guys, kasi nga nilagyan ko siya ng mantika. At ayun na nga, dalhin ko na sa loob guys, para sa mga kasama ko. Nagustuhan din naman nila guys, kaya naman sa susunod, bye bye!